Ang babaeng ito ay pinoprotektahan ang kanyang kagandahan sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Bilang isang resulta, ang mga supling ay magiging mas pangit sa inaharap. Ngayon ay nais kong ikwento ang tungkol sa lola na nais na maging maganda. Tingnan natin ang kanyang husay na tangkad, malakas na hakbang, makakapal na mga kilay at makapal na labi. Siya si Nano. Siya ang pinakamahusay sa paaralan sa high school. Palagi siyang pinagtatawanan ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang panlabas na itsura. Napakaganda pa rin ni Nano hanggang ngayon, ang madalas na sinasabi ng mga kaklase niya. Alam ni Nano na inaasar lamang siya ng mga ito. Nakakalungkot na ang batang lalaki na lihim niyang minamahal ng maraming taon ang isa sa nang-aasar sa kanya. Gumawa pa siya ng banner na nakasabit sa gate ng paaralan para asarin siya. Nang galit na galit siya ay biglang sumulpot sa harapan niya ang isang rosas. Nahiyang kinuha ni Nano ang bulaklak. Lumungon siya upang tignan kung sino ang nagbigay sa kanya ng rosas. Ngunit ito ay isang matandang lalaki. Malungkot na itinapon ni Nano ang bulaklak. Humagulgol at tumakbo palayo at nadapa siya dahil sa pagiging pabaya niya. Gayunpaman, ang lola ni Nano ay mayroon isang mahiwagang gamot. Ganap na gumaling ang sugat ni Nano sa 10 minuto lamang. Ang babaeng lumitaw ng 100 beses na mas maganda kaysa kay Nano ay ang kanyang lola. Ang lola niya ay isang kakaibang babae dahil tiyak na 70 taong gulang na ito pero mukhang 27 anyos lamang ang matanda. Mula nang ipinanganak si Nano ay mas tumanda siya at mas lalong naging pangit. Sa kabila nito, ang kanyang lola ay hindi kailanman tumanda. Dagdag pa rito, pinakamahal niya si Nano at hindi niya ito kailanman iiwan. Kapag kasama ni Nano ang kanyang lola, malinaw na nararamdaman niya ang kanyang agwat ng isang pangit at maganda. Pero anuman ang alam niya ay hindi pa rin niya maintindihan kung paano pinananatili nito ang kanyang kagandahan. Tinanong ni Nano ang lola tungkol sa kanyang ginawa upang mapahaba ang kanyang kabataan. Ngunit palagi niyang sinasabi na inaalagaan niya ang kanyang balat sa parehong pamamaraan na ginagawa ng iba. Siyempre, hindi nagtiwala si Nano sa mga sinabi ng lola at sinabi pa nito na hindi siya madaling lokohin. Nanumpa ang lola na kung siya ay nagsisinungaling, ang kidlat ay sasabog mula sa langit. Ngunit biglang kumulog ng malakas na siyang kinatakot ng lola at napalunok. Kalaunan, dahil tinanong na siya ng maraming beses at wala na itong paraan pa para tanggihan ang apo, kailangan niya nang isama si Nano sa matagal niya nang tinatagong lihim. Agad na sumunod si Nano na tuwang-tuwa matapos marinig iyon. Ngunit natakot siya sa malamig na hangin sa silid sa pagpasok niya. Huwag kang matakot, aliw ng lola sa kanya. Sa mga sumunod na sandali, malalaman niya na ang kanyang panghabang buhay na lihim nang biglang sumabog ang malamig na hangin. Itinaas nito ang muka sa langit at malakas na sinabi na pagagandahin siya. Ngunit isang kakaibang amoy ang nagpalipat ng pansin sa matanda. Mahinahon na tinakpan ni Nano ang kanyang mga paa ng kanyang mga kamay dahil nakalimutan niyang maghugas ng paa. Mabilis niyang binago ang kanyang pwesto sa pagkakaupo at pagkatapos ay naglaro ng isang salita sa kanyang lola at nakipaglaro din muna ang lola para baguhin ng konti ang kapaligiran. Sumunod ay binalikan nila ang pangunahing isyu. Sinabi sa kanya ng lola na kahit anuman ang makita niya ay kailangan niyang ilihim ito. Agad naman tumango si Nano. Pagkatapos ay sinimulan nitong awitin ang isang orasyon. Binuka niya ang kanyang bibig ng malapad at isang alupihan ang gumapang mula rito. Si Nano ay sobrang kinalibutan at napasigaw siya ng malakas. Bilang isang resulta, gumapang ang alupihang sa kanyang bibig. Hindi sinasadyang nalunok ito ni Nano. Ang lola na sobrang nalungkot ay bumagsak sa sahig. Hindi ka panipaniwala na ang 1,000 taong gulang na alupihan ay kinagat sa kamatayan ng kanyang apo. Kasabay nito ay nawala din ang kagandahan ng kanyang lola. Ang katawan ng matanda ay nagbago. Agad itong naging isang matandang babae. Hindi nakatiis si Nano. Sa ganoong kahindik-hindik na pagtatagpo, mabilis siyang lumingon at tumakas. Nanginginig siya, hawak ang kanyang ulo at sumisigaw. Natulungan siya ng may kapal. Bilang isang resulta, nabangga niya ang isang puno at nahulog siya sa lupa. Isang anghel ng Diyos ang lumitaw kaagad pagbukas ng kanyang mga mata. Nabighani siya sa ganda ng anghel at mabilis niyang itinanong dito kung maaari siyang humiling. Nagbigay siya ng halimbawa kung maibibigay ba nito ang isang mapayapang mundo. Ngunit mahirap ang sagot ng anghel, kaya't sinabi nitong humiling na lamang ng iba.
Nagsusumamong hiniling ni Nano na pagandahin siya nito. Ngunit masyado itong mahirap, kaya sinabi ng anghel na bumalik sila sa unang hiling ni Nano. Nagpaalam ang anghel at sinabi nito hanggang sa muli nilang pagkikita. Nalungkot si Nano dahil inaasahan niyang mananatili ang anghel ng mas patagal pa. Nang bumalik ang kanyang malay, napagtanto niya nalibang lang pala siya sa isang patalastas. Sa puntong ito, naabutan siya ng 70 anyos na lola. Naalala ng panahon na iyon ay nakipagkasundo siya sa alupihan na maging maganda. Kaya inalagaan niya ito sa kanyang katawan upang mapanatili ang kanyang kagandahan ng kanyang kabataan. Nakakagulat dahil sa sandaling siya ay naging maganda, ang kanyang supling sa susunod na buhay ay magiging pangit. Bagaman pinagsisisihan niya ang pagkawala ng alupihan, mapapanatili pa rin niya ang kanyang kagandahan sa buong buhay niya. Ngunit hindi makatarungan para sa apo na maging pangit na ganoong walang katiyakan. Ngayon, ang aking tanong, nais mo bang gumawa ng isang transaksyon sa isang alupihan na maaring gawing maganda ang mga tao? Dito po nagtatapos ang ating kwento. Ako po si Sean Breeze.